Ayan, have a blessed divine hope everyone. November 5, 2025. Ang oras ay, anong oras na ba dyan? Anong oras? 8:35 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the rule is from the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang Espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran, pag-ibig, at katarungan na nais ng kaisa-isang Alpha, Power, Omega ay sumasatin lahat. Maraming salamat sa lahat ninyong mga panalangin, sa inyong mga pagtitiwala, paniniwala, at maraming salamat sa inyong pagmamalasakit. Okay. Sunod-sunod na gabi na yung pinakita natin kagabi, yung moon na pinaikutan siya ng bilog. Okay, naiiyak ako. Mga mahal kong kapatid, kagabi kasi hindi ito lubos na uunawaan ng ibang tao. Itong nangyayari sa ating bansa, not only, hindi lang dito sa ating bansa, sa ating mundo, sa mundo ng mga tao, nagkaroon na kasi ng imbalancing sa orbit ng planet. To make the story short, I am not a scientist, I am not a geologist, I am not a seismologist. Ngunit subalit tatapat dahil sa ipinagkaloob ng karunungan, kaya kagabi, yun po, kasi di ba, uulitin ko lang, i-rewind ko lang, ipaulala ko ulit. Kagabi, mula nung inihayag ko anong ibig sabihin yan, yung paglitaw ng buwan, tapos pinalibutan siya ng napakalaking bilog. Kagabi, nagbigay ng sign, sinabi ko sa inyo, may malaking kinalaman din ito sa impact ng frequency ng mundo natin, maging sa ibang planeta. Kagabi, kitang-kita ko, nagkaroon ito ng epekto ng paggalaw sa pyramid na nandyan mismo sa Egypt. Ang pyramid sa Egypt ay malaki ang kaugnayan nito, malaki ang impact nito sa pag-ikot ng planeta, ng mundo ng mga tao. Dahil sa mga bagay na yan, gusto ko lang magbahagi or dugtungan ko lang. Alam nyo naman na si kapatid na Perez, which is our brother na prophet, Nigerian, yung sinabi niya regarding sa Philippines, di ba alam nyo naman yan na wala pang, what I mean is, sana hindi niyo ako mamasamain, na hindi pa siya naghayag, lahat yan ay ibinigay na natin. Kaya nga sabi ko, before the end of this year, susunod pa. Ngayon, meron akong bibigyan ng diin doon sa sinabi naman ng kapatid natin na si Rudy Baldwin, no? Na sinabi niya na mas malala sa 2026 dahil ang mga bagyo ay sasabayan ito ng mga paglindol. Agree po ako doon. Okay? Agree po ako doon. Actually, ito na yung may kinalaman sa paggalaw ng
pyramid, no? Ano ang kinalaman ng pyramid sa buong mundo, no? Para sa mga taong hindi ganoon ang abot ang pangunawa, kung wala naman kayong naiintindihan, sa halip na magbatikos kayo, magsuri din kayo, mag-research din kayo. Okay? Kesa magbatikos kayo, mag-research din kayo. Siguro panahon na, kasi marami pa rin sa ating mga kababayan ang pabibi ang life. You know what is the pabibi of life? Ito yung mga tipong tao na kung ano lang mayroon dyan sa palibot, sige, yun na yun, no? Hanggang ngayon, marami pa rin tulog. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, the real big one is parang kapilang yan. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Because ang pagkakaintindi talaga ng karamihan, the big one is only lindol. Hindi po. The big one is ito na yung mga may bagyo na nga, may lindol pa. O gusto niyo pa talaga, dagdagan natin. Habang bumabagyo, lumilindol, at mayroong mga naglaglagan ng mga apoy. Gusto niyo bang yan ay darating mismo sa atin yan? Dahil ang mga tao, sasabihin repentance. Paano ka nga ba magre-repentance? Dasal kayo ng dasal, pero ang Diyos na tinatawag ninyo, kung sino-sinong Diyos, kahit anong dasal ninyo, kapag hindi po, may nagtanong sa akin, Lidimen, sino ba talagang tunay na Diyos? No, kasi nagdidebate yung mga tao. Si Jehovah ang tunay na Diyos, si Jesus Christ ang tunay na Diyos. Sasabi ng iglesia, sila lang maliligtas. Sasabi ng Katoliko, si Maria is ganito. Nandun yung pagtatalo-talo. Pero, ngunit subalit datapwat. Lahat ng mga yan ay naniniwala ng Alpha Omega. Pero in my side, ito na ikwento ko sa inyo eh. So, ano ba talaga si Alpha Power Omega? Si Alpha Power Omega maging sa ibang mga planeta, siya po ang may creator niyan. I'm so sorry I'm so sorry pero I'm very disappointed doon sa isang video na nakita ko. Nandoon sila nagdarasal doon sa harap ng dagat at iba-ibang mga santo ang kasama nila. Oh my God! Kailan ba magising ang mga tao? Gusto niyo ba talaga? Okay, yung sinabi ni Rudy Baldwin, hanggang ngayon sasabihin pa rin, hindi ikaw Diyos, hindi ka ganito. Tingnan mo yung mga tao, no? Paalalahan mo lang, babatikusin pa. Anong gusto ninyo? Dagdagan ko, hindi yan dagdagan na para takutin kayo, ha? According sa ating kapatid na Rudy Baldwin, itong 2026 ay may nakita siyang mga bagyo na may kasamang lindol. O baka gusto ninyo na yung bagyo samahan pa ng apoy, samahan pa ng lindol, kaya nga elemento ng daigdig, apoy, tubig, hangin, lupa. Hindi nyo ba naiintindihan kung bakit binabanggit ko yan? Dahil ang tao gusto nyo lang talaga yung ibig nyo lang ang gusto ninyo. No? Itong mga nangyayari sa atin, lalo dyan sa Cebu, nireveal ko na yan. Tama naman din si kapatid na Perez, just because of sobra talagang idolatry. No? At saka ang pinakamasaklap, hindi lang si Mama Mary ang gina-idolize, maging ang mga gold bars. Kaya ikaw dato na nandyan sa Cebu, Talisay, Cebu, itong tandaan mo, hanggat hindi mo ibabalik ang ginto, ang mga gold bars na kinuha mo sa kapatid ko na supposed to be property ko rin yun, pinagkatiwala din sa akin yun ng Ama para gamitin sana sa atin. Mga demonyo kasi kayo.
Hindi pa kayo nakontento na nakit kayo ng tao, o ngayon, nailigtas ka ba ng ginto na yan? Hanggat hindi mo ibabalik dato ang mga gold bars na kinuha mo sa kapatid ko, kahit palipat-lipat ka ng lugar, kahit pupunta ka pa siguro sa impyerno, mapipeste talaga ang buhay mo, mandamay ka pa ng ibang nilalang. Okay? What I mean is, in biblical speaking, huwag ninyong aagawan ang mga naulila, sapagkat si Yahweh ang makakalaban ninyo. Dahil yung mga bagay na yan, inilabas namin yan hindi para magiging sikat kami, kung hindi gagamitin ng mga tao yan. Pero, ngunit, subalit, datapwat, it's too late na siguro. Kahit ako naman siguro ang may pera ngayon, sa panahon ngayon, dahil darating talaga ang time. Malapit na po ang panahon na maging ang pera ay wala na ring silbi. Biblically speaking, lahat ng ginto, pilak, lahat, diamond, platinum, lahat ng mga precious metals, precious stones, kahit igulong-gulong nyo yan, kahit pera, wala na pong silbi dahil meron pong sistema ang iiral sa ating lahat. Malaki ang impact nito. Yung kagabi na nakita paggalaw ng 2 pyramid na nasa Egypt, mas malaking impact yan. Okay? Mas malaking impact yan para mas lalong magka-leche, no? Yung orbit ng planetang ito. Did you remember, ako'y nakikiusap sa inyo na habang nag-AFB live ako ay pakishare na lang po, okay? Did you remember yung sinabi ko na itong 2025 is a year of the mga rocket ship, dahil bawat bansa ay nagpapalipad sila ng mga rocket nila. Okay, number 1 na yan si Elon Musk. Ano ba ang sinabi ni Lidimin? Napakalaking epekto nito, mas pinalala ang global climate change. Ito na! Hindi pa yan! Tapos pag mayroong maghayag sa inyo, who's that? Sorry. No? Who's calling me? Ay, mahal! Kausapin mo ito. Tumawag ang ating isang keeper. Na? Napakaliwanag sa mga keeper na ito. Ito, tawagan mo to. Oh. Si ate yan. Kausapin mo. Ah? Oh my God. Talaga lang naman. Hanggang kailan kayo tao magmalaki sa mga sarili? Hanggang kailan? Kaya yung mga ginto na yan, yung mga ano na yan, oh my God, mawawalang saysayan. Sinasabi ko na sa inyo. Ano ang iiral sa ating lahat? Sistema. Sistema ito na noon pa man, ano na talaga ito, programa na ito ng kataas-taasan. Kahit igulong-gulong. Kaya ikaw dato na nandyan sa Talisay, Cebu, para sa kaalaman ng lahat. Ito yung mga sinasabi ko sa lahat ng mga gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa mga kayamanan. Akala ninyo na utakan ninyo si Lidimin. What happened to the Agusan del Norte? Dahil yung mga items na yan, at ito pa, isang kapatid ng Iglesia ni Cristo, pinagkatiwalaan ko yan ng diamond. Ayan, Bulgara na. Anong ginawa? Kaya ngayon, naghanap talaga kayo ng Kristo, no? Anong Kristo ang gusto niyo? Yung ipako niyo sa krus? Ah? Uulitin ko.
Yung sinabi ni kapatid na Rudy Baldwin na sa 2026 nakita niya, no? Na yung mga bagyo ay sasabayan ng lindol. Agree po ako doon. Agree ako doon sa sinasabi niya. Lalo na ngayon pinakita mamayang gabi. Obserbahan ko kung lalabas ulit yung moon na inanuhan ng circle. Okay? Pinalibutan siya. Titinan ko mamayang gabi, i-obserbahan ko yan. No? Nanindig ang balahibo ko sa inyo. Kaya kagabi, kahapon habang nag-FB live ako, kitang-kita ko ang labyatan. No? Sobrang gigil. Alam niyo ba yung labyatan? Ang labyatan ay pinintulutan din ng kataas-taasan yan. Baka kala nyo. Hoy, pag-sure kayo dyan. Loh. Ito na lang. Sa umagang ito, hangad ko, dalangin ko, na ang pag-ibig pa rin ang iiral sa ating lahat. Mahal may isda, mahal. May ano lang ako ginagawa. Okay? Ganun lang kasimple yun. Kaya, mga mahal kong kapatid, wala naman akong itinayong sikta. Wala naman akong itinayong religion. Wala naman akong itinayo na kung ano-ano dyan. At hindi ko kayo hinikayat na mag-ano kayo sa akin. Sinasabi ko pa nga, manalangin kayo. May kausap ako, mahal. Ano yan? Okay? At this time, katulad nito, may mga gagawin. Hindi. Anyway, mayroong hanggang ngayon, para sa mawalang galang na sa mga pamunuan ng IBM, mga kapatid, ng mga leaders ninyo, hindi nyo ba pinaliwanag sa inyong mga members, ano ba talaga ibig sabihin ng IBM ninyo? Mawalang galang na ha, dahil sa akin kasi, ipagpatawad ha, kasi iba-iba naman kasi yung papaano mo i-deliver na, no? May mga iba kasi mga acronym eh. Sa system kasi, ang IBM, iba ang meaning sa IBM sa system. The meaning of IBM in the system is International Bank Management. At ito po ay panahon pa ng World War I. Naintindihan niyo ako? Kaya itong sinasabi na IBM, the International Bank Management, may kinalaman po ito sa computer. Ito po ay may kinalaman po sa pag-ignite ng tinatawag na frequency. Naintindihan nyo ba ako? Kaya kung sino man ang may hawak ng IBM, ito naman kasi si matanda, ito si FEM Senior, baka naman pwede. Hanggang kailan ka kaya mahabag sa tao? Ang tunay na meaning ng IBM sa system is not International Bank Maharlika. That is International Bank Management. Na mula pa sa simula nung nagkaroon, di ba wala pa tayong paper bills noon? Puro gold coins. And that coins, no, mag-research kayong maigi. Ang ginamit pong backup para magkaroon po ng paper bills, makinig kayo, is ginto po ng sultan. Kaya nga bumalik na yan dito sa Infinite. At sa Infinite, ginto po ng sultan ang ginamit para pang backup. Kaya kahit anong gawin nyo dyan na release, wala ho talagang mangyari. Ang nirelease sa atin, gaba, karma. Yan ang nirelease sa atin. Dahil ang mga bagay na hindi sa inyo, inaagaw nyo, inaangkin nyo. Akala nyo ba itong nangyayari sa ating mundo? Sa mga disaster na yan?
reflection lang yan ng pag-uugali ng mga gahaman, mapang-api, mapang-mata, no? Na mga namumuno sa atin. Naintindihan niyo ako? Reflection lang yan. Yan ang resulta ng mga pag-uugali ng mga tao. Napakaliwanag. Kaya, mga mahal kong kapatid na magrarally, sayang ang galing nyo, sayang ang talin nyo kung gagamitin nyo yan para ikakapahamak ninyo at mandamay pa kayo. Gamitin na lang kaya natin yan. Gamitin natin yung talino nyo, gamitin ninyo ang lakas ninyo upang ibalik ang Maharlika Kingdom natin. Ito naman si Trying Hard Copycat. Itong alam nyo na yan, si King and Queen ko, no? Ito na naman, Trying Hard Copycat kasi no? Kesyo nag-apila sa ACC, nag-apila sa kung saan-saan. Oh my God. Natatawa ako. Because ang ICG at saka or sinasabi ng ICG or ICC, hindi po yan ang establishmento or departamento kung mayroon ka mang idudulog pagdating sa mga ganyan. Akala ko ba hawak ninyong soberanya? Why? Bakit hindi nyo alam? Kaya nga ito yung sinasabi, sistema ang pinag-uusapan. Diyan pa lang, if you are the real king and the queen, alam mo kung saan ka pupunta, hindi sa ICG. Mga inday, mga dudong, mga king kuno, mga queen kuno, hindi po. Alam nyo ba na mas may mataas pa sa ICG at saka sa ICC na sinasabi nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas may mataas pa sa tinatawag na Federal Reserve. Mas may mataas pa sa IMF. Mas may mataas pa sa World Bank. At maging ito, yung mas mataas sa kanila, mas may pinakamataas sa kanila. Oh my! Binabalaan ko kayo, ha? And this is me, Lidimin Canoto. I, Lidimin Canoto, declared, still our president is President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Hindi ko kinakampiyan yung si BBM. Hindi ako maka-PBBM. Hindi rin ako anti-PBBM. Huwag nyo kasing pangunahan ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya nagka-peste-peste, nagka-litsi-litsi ang mundo natin. Ulitin ko. This is me, Lidimin Canoto. I, Lidimin Canoto, declared, still our president is beloved PBBM. Ngunit subalit datapwat, listen to me. May binigay ako na hanggang December lang. Asahan ninyo ang pagbabago. Asahan ninyo ang pagbabago ng kalakaran, no? Sa mundo ng politiko. At kayo na mga tinatabunan ninyo ang mga gawa ninyo. Yung mga issue ngayon tungkol sa mga politician na yan, mas may malala pang issue na yan. Mas may pinakamalala pa. Hindi ninyo lalong mag-iinit ang inyong mga damdamin, kaya yung ugat, yon ang puputulin. Dahil kung tutusin, yung away ng dalawang partido na yan, yung pula at saka green na yan, nag-umpisa yan sa personal na away. Naintindihan ninyo? Ang masasabi ko lang, hanggat nag-iiral ang mga tawag ng laman, pagnanasa ng laman, katakawan ng laman,
talagang ihahayag at ihahayag kayo. Tingnan ninyo ngayon, Anjo Iliana, very good. Ah? Ay. Mas higit pa dyan ang mga maririnig ninyo na mga kaguluhan nila. Hanggang sa unti-unti kayong pumipiglas at pipiglas kayo. Mawalang galang na, mga kapatid na Iglesia ng Cristo. Alam naman natin na sa kanila, kapag ang isang miyembro or kaanib ay medyo may mga ginawang kamalian para sa kanila, ititiwalag nila yan. Tama? Pero dito sa nangyayari sa kalakaran ng politika, this is me, Lady Min Canuto. Hindi kayo kailangan itiwalag, kumbaga hindi kayo kailangan iparesign. Kayo mismo ang magre-resign sa inyong mga sarili. Dahil ang pinakakalaban ninyo, mismong sarili ninyo. Ni anino ninyo, maiilag kayo. And this is me, Lady Min Canuto. Nagsasabi niyan. Ha? Ano yung sinabi ni Anjo Iliana? Ha? Higit pa dyan, may matataas pa ng opisyal. Ha? Ngayon, may nagtanong sa akin, Ma'am, may pagbabago pa ba talaga itong buhay natin? Ma'am, may pagbabago pa. Huwag ninyong hanapin ang pagbabago sa paligid nyo. Unahin nyo munang baguhin ang mga sarili ninyo. Naintindihan ninyo ako? And take a break. Just wait for a while. Ano yun? Color safe. Ha? Some rocks. Yung violet na Just wait for a while. Ito yon, di ba? Ansa pa. Ansa pa. Okay. Just wait for a while. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Bali 22 nakuha, 78. Thank you. Naintindihan ninyo ako? Uulitin ko ha. Alam nyo naman yan, bago nangyari yan. Inano ko na yan. Sinabi ko na yan sa inyo. Itong dalawang partido na ito, ang dami nyo pang pasikot-sikot. Bakit nahihiya kayo? Sa ugat ng dahilan? Sa ugat ng dahilan? Kung bakit talaga kayo nagkaaway? Kung tutusin yung away na hindi naman talaga sa politika, kung tutusin, nagsimula sa personal na away yan. Hanggang sa maraming nakaladkad, hanggang sa ang nangyari, damay-damay na. Pag oras na mangyari yan, yung away ninyong dalawang partido, ang laban yan, draw. Sinisigurado ko yan, wala talaga kayong mukha na, kahit mukha sa aso, wala kayong mahiram. Pag once na lalabas yan. Hindi nyo may tatago kung anong katotohanan. Biblically speaking, ihahayag at ihahayag ang mga lihim na gawa. Para sa lahat ng mga kapatid na binigyan ng karunungan pansalibutan, no, ito mga kapatid natin, no, ay panatilihin ninyo ang kagandahan ng loob. Gamitin nyo lang ang mga kapangyarihan na mayroon kayo para sa ikakabuti ng ating kapwa. Wag ninyo itong gamitin para manghikayat, para umanib sa inyo. Gamitin ninyo ito para sa ikakabuti, ikakapakinabang ng karamihan at hindi sa ating mga sarili. Wala namang ibinigay ang Panginoon Wala namang ibinigay ang kataas-taasan ng masama sa tao. Ang tao lang talaga nagpapakasama. Alam niyo kung bakit? Inabuso ang kapangyarihan, authority na ipinagkaloob sa kanya. Inabuso. Intindihan niyo ko? Kaya ako doon sa mga kapatid na, just like kapatid na batang healer, I'm not against him. No? Hindi ako against doon. No?
Mas makasalanan pa yung mga judgmental na tao. Ang palala ko lang, ano man ang ipinagkaloob ng karunungan sa atin, no? At kapangyarihan, gamitin natin yan sa ikakabuti ng ating kapwa, hindi para to let down, tapos iwasan ninyo ang manghikayat para sa, kung mayroon man kayong mga pundok na tinatawag dyan, na umanib sa inyo. Magbigay kayo, magpahayag kayo, hayaan ninyo sila na sila ang kusa na magpamimber sa inyo. Huwag nyo silang hikayatin. Naintindihan ninyo ako? Na lang ang maipapayo ko sa inyo. Wala akong pinangalanan ha. Wala akong pinangalanan. Marami na naman mag-ano nito. Tapos kamukat lalabas talagang totoo. Kahapon na ano ko wala ang lindol sa ibabaw na sa ilalim ng lupa, no? Sabi ko sa inyo, multimo ang mga karagatan sa kilaliman ng lupa, nagkaroon ng mga paglilindol. Kaya yung mga kapatid natin, dalangin ko sa kabila ng lahat ay manatili ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi yung ibig nyo lang. Kung hindi yung pag-ibig, hindi yung ibig nyo lang. Kaya minsan kagapo, nag-uusap kami ng asawa ko. Dito yung ating kapatid. May mga tumira dito sa bahay. Lahat na, binigay mo na, lahat na. Ikaw pang makikisama sa kanila, pero at the end, marami pa silang masasabi sin hindi maganda. Naakala nila hindi makakarating sa akin. Ang sabi ko lang sa asawa ko, tingnan mo na lang kung ano ang magiging resulta. Alalahanin ninyo, nasa kanya lahat ang paghihiganti. Kahit nga binigyan na sila din ng autoridad para, pero iniingatan ko na hindi ko ma-abuse yan. Dahil katulad ng sinasabi ko, ano man ang ipinagkaloob sa atin ng katastasan, sukatan din sa atin lahat yan. Kung manatili ba ang mga paa mo sa lupa, kung maging hambog ka pa, no? Naintindihan ninyo ako? Hindi ginamit ni Lidimin, pero ngunit subalit, ginamit sa pagsaway. Kaya kami ni Ma'am Arde, mamili na lang, no? Saan ang gusto nila? Ang i-freeze or i-frozen? Dalawa lang yan. Anong difference ng freeze at saka frozen? Huwag kayong ganyan. At least kahit papaano hindi kami nag-abuse ng authority. Siguro sa iba yon, ay nako, talaga lang. Kaya yung sasabihin ng isang kapatid, sige Lidimin, patayin mo na lahat. Trabaho ni Satanas yan, yung mga ganyang salita. Tapos makapag-ano kayo sa akin, mabuti kayong tao, si Lidimin masama. Pag sure, oy. Kayo mismo ang naghahayag sa mga sarili ninyo. Lalo na, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi Lidimin, purihin ang sinugo dahil sa may nagsugo. Mali. Freeze para masarap. Ito, tested and proven na itong freeze at saka frozen. Tested na itong freeze at saka frozen. Kaya si Lidimin, pag nagagalit, mabuti pang magwala ito. Kaysa pabulong. Naku, delikado ang salita ng pabulong. Madam Arde. Ay, Diyos ka. Ma'am, makaya paguro i-freeze, Ma'am Lidimin. Dili siya i-freeze na F-R-E-E. Freeze ka ng i-freeze ba? Ka ng F-R-E-E-Z-E. No? I-freeze gid siya. Ang frozen. Madam Arde. Tested and proven na namin to. Itong freeze at saka frozen. Naku! Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga taong
dugyot sa paningin ninyo, patay gutom sa paningin ninyo, kaawa-awa sa paningin ninyo, kaya inaapin ninyo. Nako, delikado pag magsalita ng pabulong yan. Sigurado, mamili kayo, freeze or frozen. Ay, ambot sa inyo. Kayo kasi, meron ding tumira sa... Uso yan ngayon, no? Kapatid na Jane, no? Tapos, hay nako. Kaya ako, pinapasa-Diyos ko na lang yung mga tao na yan kasi nasa kanila tang paghiganti. Na? Freeze lang mo na makakain agad. Meron kasi mga kapatid na pasaway. Itong tandaan ninyo, sa lahat ng mga mayayaman, lahatin ko kayo, sa lahat ng mga mayaman at mga nag-feeling mayaman dyan, huwag niyo ipagmalaki ang mga pera ninyo, Huwag ninyong ipagmalaki ang mga pera ninyo dahil oras na magdeklara ng freeze at saka frozen, walang magagawa ang pera ninyo. Sinasabi ko na sa inyo. At yung pera na pinagmamalaki ninyo, hindi lang yon na walang magagawa sa inyo. Yan pa ang magpapahamak sa inyo. Isang opisyal, hindi ko muna babanggitin, makinig ka kagawad dyan sa may San Isidro ng Isabela. Hindi sa may kinakampihan ako. Ang hindi ko nagustuhan, yung ipagmamalaki mo yung pera na mayroon ka. Isang opisyal lang ka. Binabalaan ko ang mga barangay. Ayusin ninyo ang mga trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo, number 1, ang barangay, kayo ang magpapatupad ng peace and order. Kaya nga pag may mga eksena na yung mga paghahabla, ang barangay ay papagitna yan. Hindi yung mayroon kayong kakampihan. Paging and attention in San Isidro, Isabela. Nakarating sa akin na may opisyal kayong barangay dyan na sinasabi niyang magkaubusan ng pera. Gaano karami ang pera mo? Para ganyanin mo ang kapwa mo. Baka naman mamaya yung pera na pinagmamalaki mo ay galing na naman yan sa pera ng taong bayan. Tapos magmalaki ka. Binabalaan ko lahat ng mga opisyal ng barangay. Lalahatin ko kayo. Mag-ingat kayo sa inyong mga trabaho. Maging patas kayo. Paging attention o Barangay San Isidro, Isabela. Merong case dyan ngayon. Ng opisyal ng barangay, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan dahil sa pagiging barangay kagawad mo. Magmalaki ka sa pera mo. This is me, Lidimin Canuto. Tingnan ko kung may magagawa ang pera na sinasabi mo. Surprise ba kung bakit minention ko to? Uulitin ko. Opisyal ng Barangay San Isidro ng Isabela. Umayos ka. Alam nyo ba pumagting ang tenga ko ng pinagmamalaki mong mag-ubusan kayo ng pera? Saan galing ang pera mo, ma'am? Kung bakit ganyan ka makapaghamon sa kapwa mo? Marami kaya tang pera, no? No, dami mo bang pera? Gaano karami ang pera? Mukhang may-ari kayata ng bangko. Mukhang may-ari kayata ng ATM. Inaabuso ninyo ang inyong posisyon. Baka bukas makalawa, magulat ka, tanggal ka sa pagiging kagawad mo. Sinasabi ko sa'yo. Ganyan si Lidimen kung mag-ano ako sa mga kapatid. Ganito lang to. Anak ng tinapa. Lalo na siguro, naghanap ako ng susta dyan, wala akong makita. Kasi doon sa pinuntahan ko, ma'am, ubos na yung susta dyan, ba't hindi ka bumili? Sana may makapagpadala sa akin. Wag na yung pera. Kung may makita kayong susta dyan yan, i-ano nyo na lang sa akin kahit isang box. Susta dyan, pamor. Susta dyan.
The favorite drinks or the favorite milk of General Alexa, the Sustagen. Kaya nga Sustagen, di ba? Ay, maalala ko si Vice President Leni Robredo. Maraming kababalaghan sa Pilipinas. Wala na po magagawa, Ma'am Lidimin, ang kaparihi-kapirahan ng tao kapag dumating na ang unos. Yes, walang magagawa yan. Tingnan yung bagyo. Ay, nako, talaga lang. Lalo na ngayon nag-active yung tawag nito, yung pyramid. Sabi ko nga sa asawa ko, mahal, medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba. Baka lilipad na ako nito. Baka mag-supersonic na ako nito. Meron tayo ni kapatid na unicorn. O, nandito si unicorn. No? Nandito ang kapatid na unicorn. No? Marami yan sila eh. Nandyan sila dragon, sila unicorn. Yan pa lang ang mga, alam nyo na. No? Nakakatuwa. Tanawa Cebu, actually, mga mahal kong kapatid na taga Cebu, dalangin ko, no, na sa kabila ng unos ay basta habang may buhay, may pag-asa. Ang ano ko lang dyan sa Cebu, sa Talisay, isang dato dyan na kinuha niyang mga gold bars ng aking kapatid, na yun yung gagamitin, Kaya alam niyo, sa totoo lang, iba talaga pag kasi marami kang dinamay dato, tang ina mo. Ina mo. Hindi lang yon doon sa i-set aside yung mga na yan. May kanya-kanya tayo ng paniniwala eh, pero nakaka-disappointed lang talaga yung ginagawa ng ibang tao. So, dato, binibigyan kita ng ultimatum, pamasko ko sa'yo. Hanggang bago magkatapusan itong taon na ito, kapag hindi mo ibalik sa kapatid ko ang mga gold bars na yan, na inagaw ninyo sa kapatid ko, pangangalanan kita at kahit saan kang lupalop ng 4 na direksyon, ikaw mismo matatakot sa sarili mong anino. And this is me, Lidimin Canuto. Dahil yung bagay na yan, hindi lang yan para sa'yo, para sa lahat yan. Pero dahil sa katakawan ninyo at ginamit nyo pa ito sa mga kasindikatuhan, yun bang gold bars, magta-transact kayo, ipapakita ninyo doon sa buyer, i-asay good, pero ginaswitching ninyo. Yan ho ang kalakaran. Dato ng Talisay, ng Cebu, kapag hindi mo binalik sa kapatid ko ang mga gold bars na yan, sinasabi ko sa'yo, pangangalanan kita at kahit saan ka magpunta, hindi mo hawak ang utak ni Lidimin. Tatanga-tanga lang ito sa paningin ninyo. Dugyot, pobre, mahirap, dukha ang nakikita ninyo sa akin. Pero ngunit subalit datapwat, sino ang nakakaalam sa takbo ng utak ni Lidimin? Yung mga pag-iyak ko, hindi ako umiyak sa sarili ko, umiiyak ako sa mga tao na gumagawa na hindi maganda. Ina lang. Sabi ko nga mabuti pa nga Hindi ko kayo ginawa ng mabuti. Dahil mahirap Kaya yung mga tao na yung mga tao na akala nakalamang kay Lidimin. Let's shake it and see who is rattle and roll. Ma'am Lidimin, pagkakahanapan mo po ng magpadala po, ano yan? I thank you so much kapatid na Maricel Intor. Dahil dito, hanap ng Sustagen. Anak ng tinapa. Wala. Doon sa Mercury, sabi niya, ma'am, mula nung nagtanong ka, ma'am, laging naubos ang Sustagen.
ko, ewan ko si, kundi lang ako naawa sa mga pwedeng madamay sa unos, pero ganun pa man ang salita ay mabibitawan ko na. Tama! Wala tayong dapat pagsisihan yan. Bakit? Ang pag-iingatan lang natin, yung authority na binigay ni Ama sa atin, yung hindi din rin natin ma-abuse. Kung mga katulad ng ganyan mga anak ng team na panayan, ubusan pala ng pera ha. Sige, ipaubos mo sa kanyang pera niya. Tingnan ko kung may magagawa ang pera niya. Ha? Ubusan pala ng pera ha. Ay nako. Naalala ko noon. Nangyari, sabi ko, tested and proven yan eh. Kumpare siya ng, ay hindi, kung tutusin, inaanak pa niya yung naging mayor sa Mandaluyong. Alam mo na, may mga hindi inasang mga bagay. Abay, pumunta ng bahay, hindi ko naman alam na may problema itong partner ko sa kanya, yung dati kong partner sa kanila, nagwala sa bahay, as in talagang nagwala. Alam niyo kung ginawa ni Lidimin? Hindi ko alam kung saan ako galing ng lakas. Silang mag-asawa, pinawakan ko para kung nagtapo ng basura. Labas! Kumparin din nila yung barangay kapitan kasi nga, mga ma-influensya silang tao dyan sa may Mandaluyong. Pagdating kay kapitan, mga ina nyo, dami nyo sinabi, marami kayong pera, di magdemanda kayo. Habwa ang mga lamisa. Kang nagpasalamat na nga lang ako, nagbago na ako eh. Ayaw kang painumin, Lidimin, baka lalo kang tatalino. Alam niyo ba na yung frequency ngayon na gumagalaw ngayon sa pyramid? Kasi may kinalaman talaga yan sa satellite, may kinalaman yan sa frequency, sa pandaigdigan, no? Ano yan eh, no? Kaya minsan sabi ko sa asawa ko, mahal, nararamdaman ko para kung wire na mag-over voltage. 'Di ba ang wire kapag nasubraan, 'di ba? Alam mo, 110 ang daloy ng kuryente mo, isaksak mo to. Sasabog talaga yung feeling ko, parang ganun yun eh. Ma-over sasabog ako eh. Ay, ambot sa inyo. Ay, hindi ako nagbibiro, ha? Ano to? Okay. Na sustagen, baka balik yung high memory ko po. Maganda yun. Hindi kasi ang sustagen, according to Kuya Emmanuel, may history yun eh, bakit sustagen ang pinainom sa akin. Okay, so nakakatuwa. Ay, nako, pang telenovelang dating. Sa umagang ito, isa lang. Nawa, sa kabila ng mga pangyayari ay iiral pa rin ang pag-ibig sa bawat isa, hindi yung ibig nyo lang. Naintindihan ninyo ako? Si Lidimin ganito lang to, magagalit, mimensionin kong pangalan nyo, pero hindi yun para ipahiya ko kayo, i-let down kayo. Kung hindi, ganun ako magmahal sa aking kapwa. Kung kailangan iuntog ko, nalala kong asawa ni General. Hindi ko mimensionin. Puta. Kababaing tao, palakira. Malala ko ng asawa ni General. Umingi kasi ng tulong sa akin yon na itakas ko mga gamit niya dahil sasama siya doon sa lalaki niya. Di, siyempre, kahit pa paano, ayoko nang dahil si General may edad na, tapos hindi naman agad makakakilos dahil alam mo na, mahinang katawan. Si babae medyo bata-bata pa kasi, Diyos ko, sa gigil ko, munti kong iuntog sa siminto. Bakit naging siraulo si Lidimin, pero hindi ko kayang iwanan ang sarili kong pamilya, lalo ng aking mga anak, ng dahil lang sa lalaki. Putragis na yan. Kaya hindi lang ang mga lalaki ang mga babaero, may mga babae ding palakiro. Ha? Prangkahan. Aray ka. Totoo naman. Kala ninyo, mga lalaki lang mga lalakiro? Mga babaero? May mga babae din mga lalakiro. Baka kala nyo. Na? Meron dyan sa Senado. Lalakiro.
Tapos, gusto ko kayong bigyan ng team song. Team song, Victims of Love. A broken down the fence. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love. Char. Ano yan? Just wait for a while. Pag bilang namoy stick. Anong klaseng stick? Nescafe, Great Taste. Nescafe. Pila man? Pila isa. 4. Tapos, Pila ka bok? isa lang, 2 ka Angel. Daka Angel. Just wait ha. Unsa pa? Ten. Sakto talaga. Kala ninyo? Huwag kayo mag-alala. I shall return. Diyan. Lapit na. Okay? Anong saan ako kay abog manggod ula pug kayo. Buta ka nagay na magkuan oh. Thank you. Ganyan. O, di ba? Mapagpalang. Okay. Ulitin ko ha. Ay nako, kabuang lang talaga nilidimin. I-ano nyo to, ako na rin na nakikiusap sa inyo. Kindly share this video para, you know, sa lahat ng mga kapatid na gumagala sa mga tinatawag na mga global asset na hanggang ngayon, no? Na-appreciate ko naman po kayo, okay? Kung ano man ang mga pinanghawakan ninyo, hawakan nyo lang yan. Wala rin kayong dapat isurrender kay Lidimin. Dahil wala making ginawa sa akin na hindi maganda. Maliban na lang talaga to sa mga syunga-syunga. Totoo, Ma'am Lidimin, marami ako kakita. Iba kamag-anakan ko pa. Yes. No? Totoo yan. In real life na. So, this time, no, ay lagi nitong tandaan. Alam kong may magagawa si Apo. The one and only Alpha Power Omega. Alam kong may magagawa si Apo. Kung tayo'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa si Apo, ang nag-iisang Alpha Power Omega. Okay? Thank you so much kay Francisco Pantino from Iloilo City. Okay? Kay Susan Pataksil. Ako man noon, hindi lang isa ang nasaktan ko. Siguro hindi ko na mabilang ang nasaktan ko, mga babae, asawa ko noon. Oh, at least, ito yung sinasabi ko na ang tunay na mga nagbago talaga, sila mismo nagre-reveal sa kanilang mga sarili eh. At ako personally, namumuhi ka sa sarili mo pag naalala mo, bakit ko ba nagawa yun? Yun ho ang tunay na pagsisisi. Hindi yung kala nyo kung sino mga banal-banalan yung iba dyan. Bilin Portia, gandang umaga po. Puri ng sugi, maraming salamat. No? Sandali lang, may babasahin ako. May message, okay? Yung pamangkin ko na nasa... Okay. Para po sa ating mahal na pamahalaan, may message ako natanggap ngayon. I, Lidimin Canoto declared, sa buong pamilya ng Amil Hasan, majority po yan. Wala pong ibang pinagkatiwalaan sila Sultan, kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan, kung hindi ang aba ninyong kapatid na si Lidimin Canoto. Okay? Dahil nagkaroon man ng problema sa ibang magkapatid, hindi ho tayo katulad ng iba na sulsulan pa ang isa, kung hindi pumapagitna tayo para magkaroon ng kapayapaan na muling magkaayos ang magkakapatid. By majority in the family in behalf of Amil Hasan, no? Kung gusto ninyo, kukuha ako. Kasi alam nyo dito alam nyo kasi sa totoo lang, iba kasi pag sultan eh.
Kung tutusin, hindi na uso yung mga sulat-sulat. Kung tutusin, salita ang paghahawakan. Yung salita na nanggaling sa bibig mo, napakasagrado yan sa kanila. Okay? Kasi kapag may mga authority na binibigay, yung iba, inaabuso kasi ito. Kaya dito sa kanin ng ating kapatid na Sultan, in behalf of the Amil Hasan family, kay kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan, salita po ang pinanghahawakan. Naintindihan ninyo ako? And this is me, Lidimin Canuto. If you want to talk to me, 0997-516-0477. Okay? So, meron tayong good news sa naghingi ng tulong sa mga kapatid, no? So, just wait for a while. Ibang ano yan. So, ulitin ko, my official number is 0997-516-0477. That is my one of the official of my cellphone number. Okay? And saka sa messenger, dito nyo naman ako makokontak. Okay? But anyway, mga kapatid, ito yung sinasabi ko na lahat ng mga bagay sa mundong nangyayari nito, may sagot po dyan. Ano ba ang sagot ng lahat ng mga pangyayari? Isang tuldok lang. Ano ba yung tuldok na yon na pinag-uusapan? Bakit sa kabala ba ng mga nangyayari kahit may mga propesiya? Pero pag magawa natin ang nais ng Diyos, sa palagay niyo hindi mahabag sa atin ang kataas-taasan? Mahabag siya sa atin. No? But anyway, maraming salamat sa inyo. Tandaan nyo yan. Kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang nag-iisang Alpha, Power, Omega sa ating lahat. At walang imposible sa kataas-taasan. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo, meron lang nais ang Diyos sa atin. Ipairal, maging siya humihingi ng katarungan. Hinahanap niya ang katarungan sa mga tao. Ang sambahin siya na nag-iisang Diyos sa lahat ng mga Diyos. The Alpha, Power, Omega. Hindi yung kung sino-sino mga Diyos ang tinatawag ninyo. Kaya kahit, nako, diba? Kaya ako pag nagdadarasal ako, hanggat maaari, nandun, nasa isang kwarto lang, doon magdasal. No? Hanggat maaari. Hindi yung, ay nako talaga lang naman. Diba? Okay. Mga mahal kong kapatid, sana isi-shares ninyo ito, ha? The frequency, itong sa pyramid, gumagalaw na siya, no? At wag kayong magagalit sa akin. The IBM, the system, walang international bank mahalika sa system. Ang nandoon is International Bank of Management. Ito ay may kinalaman, isa siyang computer, may kinalaman ito, World War I pa. Ito yung ginamit na computer. Noon pa ba may computer na eh. Okay? To make the story short, nung nagkaroon ng tinatawag na kauna-unahang pagprinta ng pera. Naintindihan ninyo ako? At ang ginamit na kauna-unahang pagprinta ng pera na gold na pang backup is ginto po ng sultan niya. Naiintindihan niyo ba ako? Muling salamat po sa inyong mga oras sa amin. Peace be with you. Maraming salamat din po. Call upon the living God. Oo naman. No? Ngayon, kahit tawag ka ng tawag sa Panginoon, hanggat gumagawa ka naman ng hindi karapat-dapat sa kanyang paningin at hindi yan, no, kalooban ng Panginoon. Sa palagay niyo ba pakikinggan kayo? May napanood ako ng video ng isang babae, no? That is the reality. Sabi niya, mawalang galang na sa iba, wala akong pinapatamaan ha. Ito reality yung sinabi niya. Dalangin ka ng dalangin na ibibless ka ng Panginoon, pero naging kabit ka naman, sinira mo ang pamilya, winasak mo ang isang pamilya, sa palagay mo, sasagutin ka ng Panginoon? May punto siya. Yes po, puri ng sugo, hindi ang mga sinugo. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po lagi. Maraming salamat, kapatid at Chitlin Gilera. At mga mahal kong kapatid, sa ulitin,
Ang tao talaga kahit anong pagpaplano, siya pa rin magtatakda sa lahat ng bagay. Dahil, inaantay ko na lang, 5 ngayon, ilang araw na lang, may inaantay akong tao. Sila na mismo nagsundo sa akin dito, magsusundo sa akin dito sa Mindanao. Na? Para lang makarating ako sa Maynila. Anong mayroon sa Maynila? Paliliparin na ba natin ng spaceship? Paliliparin na ba natin? Ha? Dapat lang. Punta muna tayo sa Egypt. Ay, Diyos ko. Tapos kayo, makapagsita kay Kylie Divine, wagas. Pag sure kayo dyan. Ha? Ay, nako, talaga lang. Daming kalukuhan ng tao. But anyway, mga mahal kong kapatid, dalangin ko na ang katarungan sa bawat isa ay makamtan natin ito. Okay? So, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Have a blessed divine hope, everyone.